So hello mga ka-Promdi, welcome back sa ating YouTube channel, and ang case naman natin ngayon ay isang adultery case na na-file ni husband laban sa kanyang wife. So for reference purpose, ang GR number ng case na to ay 222105, just in case gusto nyong basahin yung kabuuan ng kaso na desisyon na nito noong December 13, 2023. So, under the revised penal code, sino nga po ba ang pwedeng makasuhan ng krimeng adultery? Ang kasong adultery ay isang krimen na maaaring magawa o makumit ng isang married woman na nakikipagtalik sa lalaking hindi niya asawa. Ito rin ang kasong pwedeng isampa laban doon sa lalaking nakipagtalik kay married woman kahit na alam niya na ito ay kasal na sa ibang lalaki. So ulitin po natin na ang pinaparusahan sa krimeng ito ay ang pakikipagtalik ng isang married woman sa lalaking hindi niya asawa. Alright? Kasi meron akong nabasang mga comments sa previous vlogs ko na what if daw nakita niya itong Facebook post ng kanyang misis, pinalitan ni misis yung profile picture and nilagay niya doon yung picture ng kanyang jowa, okay? Nakita daw ni husband. Or pinalitan yung kanyang relationship status na in a relationship with, ganon. Or nag-I love you sa post, and nabasa yon ni husband, nag-I love you sa Facebook post, ganon. Pasok ba yon sa krimen na adultery? Ayun, so dapat yung ebidensya ay ma-prove yung sexual intercourse o yung pagtatalik ng married woman sa kanyang kalaguyo. Now, dahil mahirap mahuli ang pakikipagtalik sa akto ni Mrs. sa kanyang kalaguyo, merong isang husband na nag-file ng criminal case ng adultery at ito ang kanyang ginawa. Noong June 2010, mga bandang 2:00 ng hapon, nagpasama si husband sa mga miyembro ng CIDG ng PNP, okay, or Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police. Pinasok nila yung kwarto ng isang inn. Andun sa kwartong yon, nakita ni husband na nakaupo yung kanyang legal wife sa kama. Inaasikaso yung kanilang 3 taong gulang na anak. At may isang lalaking walang suot na t-shirt na nakaupo sa upuan. Doon sa loob ng kwarto, magkakasama. Pagkatapos nito, dinala ng mga pulis si legal wife at yung naabutan nilang lalaki sa loob ng kwarto doon sa presinto for further questioning, and doon na rin na-detain. Kinaumagahan, nag-file ng complaint for adultery si husband. Pagkatapos ng determination ng prosecutor's office ng probable cause, naisampa na ang criminal case noong February 2012. Kaya lang ang problema, pagdating kay judge, nare-require ni judge ang Office of the Prosecutor na mag-submit ng additional na ebidensya. Binigyan ng korte si prosecutor ng 5 araw lamang para mag-submit ng additional proof or evidence. Pero dahil hindi nga nagawa ni prosecutor, na-dismiss or dinismiss ng korte yung kaso. Dito kasi sa case na to, ang ginamit na ebidensya ay yung mga pictures and then yung testimonya or yung affidavits ng mga pulis na nanghuli. Ang sabi ni judge, yung pictures kung saan nakita na nakaupo sa kama itong si legal wife at yung lalaki ay nakaupo sa separate chair na walang suot na t-shirt dahil ayon doon sa kalaguyo, yung kanyang t-shirt ay nadumihan kaya hinubad niya. So sabi ni judge, dito sa picture na to, wala naman nakitang sexual intercourse na naganap. Kapag na-file ang criminal case sa korte, through the Office of the Prosecutor, may 3 pwedeng mangyari or gawin yung judge. Number 1, po pwede niyang i-dismiss yung case kasi yung evidence on record ay hindi nakapag-establish ng probable cause. Number 2, po pwedeng mag-issue ng warrant of arrest or commitment order si judge dahil may findings ng probable cause. Or po pwede ring maglabas si judge ng isang order
para kay prosecutor na magpresenta ng additional evidence kung mayroong doubt doon sa existence ng probable cause base sa initial na ebidensya na isinabmit ni prosecutor. Probable cause, ito yung sufficient ground para magkaroon ka ng well-founded na paniniwala or belief na may krimen na nagawa and yung inaakusahan ay probably siya yung gumawa o siya ay guilty doon sa krimen na sinasabing nagawa. So ngayon nung na-dismiss ni judge yung case ng adultery, umabot hanggang sa Supreme Court yung apela ng kasong ito. And pinanigan ng Korte Suprema si husband sa case na to. Ang sabi ng Korte Suprema, ang determination ng probable cause na siyang executive function ni prosecutor ay may kinalaman lamang doon sa reasonable belief o yung paniniwala based on some sufficient grounds, reasonable belief or probability na mayroong krimen na nangyari and yung mga inaakusahan ay probably guilty. Yun lamang yung kailangan na standard sa determination ng probable cause. Ngayon, kung ang hahanapin ay yung ebidensya na mag-establish ng guilt beyond reasonable doubt ng mga inaakusahan, ito ay makikita or mai-establish na sa trial proper, okay? Doon na mismo sa litigation, sa hearing, okay? Hindi sa determination ng probable cause. So, yung paghahanap ng korte ng additional evidence kagaya ng picture na magkayakap si wife at yung kanyang kalaguyo o kaya picture na magkahalikan sila, naghahalikan sila, or yung mga love letters, ganon, yun yung mga ebidensya na kailangan para makakuha ng conviction, pero hindi para sa determination ng probable cause. So, inutos ng korte na ibalik itong kasong ito sa mababang korte para mag-proceed sa presentation of evidence and sa hearing or yung trial proper. Okay, so para saan yung discussion natin ngayon? Since napakahirap talagang mahuli sa akto si Mrs. na nakikipagtalik sa kanyang kalaguyo. Okay, so nabigyan kayo ng idea kung ano yung pwede ninyong gawin para makapagsampa ng kasong adultery laban sa inyong misis. Nabanggit natin yan sa first part ng vlog, okay? And then, yung mga supporting evidence, kagaya ng pictures, affidavits, okay? Kung may love letters, na yan, para makasecure ng conviction, okay? Pero kung ang evidence nyo lang ay yung sa Facebook post na in-upload yung picture nilang dalawa, okay? Or kaya nag-I love you sa comment section, hindi po yun enough kung yun lang yung ebidensya ninyo, okay? Kasi dapat yung ebidensya ninyo mapoprove yung sexual intercourse. Kasi yun yung pinaparusahan ng adultery. Yun yung krimen